Isang baryo sa kabundukan ang patuloy na binabanatan ng isang S-rank na Fenrir, kaya ginastos nila ang lahat ng kanilang ipon upang umupa ng isang SS-rank na grupo upang talunin ito. Ang mga miyembro ng Flaming Dragon Fang ay ilan sa pinakamalalakas na adventurer sa buong mundo, bawat isa ay may natatanging lakas. Ngunit naroon si Kurt, at ang tanging silbi lang niya ay gumawa ng mga gawaing bahay, kaya nagtatago siya sa likod ng pader upang hindi masaktan. Gayunpaman, si Kurt ang unang inatake ng Fenrir pagdating nito, kaya siya ay napalipad, at ang ibang mga miyembro ng grupo ay naghanda para sa labanan. Inutusan ni Golnova si Bandana na atali ang Fenrir, kaya inilabas niya ang kanyang kawad at ginapos ito, ngunit isang segundo lang ang lumipas at binasag ng Fenrir ang kanyang likod sa pader. Karaniwan, si Bandana ay mapaparalisa at ikakandado sa wheelchair habang buhay, ngunit dahil kasama nila si Marlifies, napagaling siya sa loob ng ilang segundo at bumalik agad sa aksyon. Gumamit siya ng isang puno upang ikabit ang sarili sa lupa, na nagbigay kay Golnova ng pagkakataon upang itutok ang kanyang atake sa ulo ng Fenrir, kaya tumalon siya at sinunog ito gamit ang kanyang mahiwagang espada. Sobrang saya ng mga taga-baryo sa pagkatalo ng Fenrir kaya naghanda sila ng salo-salo para sa grupo kahit halos wala na silang pera. Ngunit labis na kinamumuhian ni Golnova ang pagkaing pangkaraniwan ng mga magsasaka. Inutusan niya si Kurt na maghanda ng matinong pagkain para sa kanya, at humiling si Bandana ng isang espesyal na putahe, dahil ito na ang huling araw na matitikman nila ang luto ni Kurt. Hindi maintindihan ni Kurt ang ibig nilang sabihin, kaya tinanong niya si Golnova para sa paliwanag, at sinabi ni Golnova na simula ngayong araw, siya ay tinatanggal na sa grupo. Hindi maintindihan ni Kurt kung bakit siya tinatanggal, kaya tinanong niya si Golnova kung may nagawa ba siyang mali, ngunit sinabi ni Golnova na ang problema ay hindi sapat ang nagagawa ni Kurt. Oo, inaasikaso niya ang mga gawaing bahay ng grupo, ngunit bukod doon, wala siyang silbi sa laban, at pinapayagan lang ang 4 na miyembro sa bawat grupo, kaya kung gusto nilang palakasin ang grupo, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang salamangkero o kahit sinong marunong lumaban. Nakiusap si Kurt na huwag siyang tanggalin sa grupo, ngunit sinipa siya ni Golnova sa tiyan dahil sawang-sawa na siya sa pagrereklamo ni Kurt. Hindi na nila siya kailangan, at iyon na ang katapusan ng usapan. Kinabukasan, umalis si Kurt sa baryo ng mag-isa na walang mapuntahan at mas walang laman pa ang pataka kaysa sa kailaliman ng impyerno. Sa kalaunan, nakarating si Kurt sa lungsod ng Semela, at ang natitira na lang sa kanya ay ilang sentimos, kaya kailangan na niyang makahanap ng bagong trabaho agad. Nakakita siya ng isang ahensya para sa pansamantalang trabaho at nagdesisyon siyang subukan ito, kaya pumasok siya at sinalubong ng receptionist. Tinanong siya ng babae kung naroon siya upang umupa ng tao o maghanap ng trabaho, at matapos sabihin ni Kurt na naghahanap siya ng trabaho, ipinaalam sa kanya ng babae na kailangan niyang sumailalim sa isang panayam at pagsusuri ng kakayahan. Una, humingi siya ng mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, edad, at lugar na pinagmulan, kaya sinabi ni Kurt na ang pangalan niya ay Kurt Rockins, siya ay 15 taong gulang, at mula siya sa Haas Village sa Shin Mountains. Walang kaalam-alam si Kyoshil na mayroong baryo sa kabundukang yun, pero nagpatuloy siya at tinanong kung ano ang naging karanasan ni Kurt sa trabaho. Sinabi ni Kurt na bahagi siya ng Flaming Dragon Fang, ngunit ang tanging ginagawa niya lang doon ay mga simpleng gawain, at kamakailan lang ay natanggal siya sa grupo. Nagulat si Kyoshil nang marinig na bahagi si Kurt ng isang S-rank na grupo, at kahit kaunti lang ang naitulong niya sa mga ito, ang pagkakaroon ng pangalan ng grupong iyon sa kanyang aplikasyon ay tiyak na makakatulong sa paghahanap ng bagong trabaho. Ikinatuwa ito ni Kurt, at ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ang pagsusulit ng kakayahan upang malaman ni Kyoshil kung ano ang kanyang mga lakas at kahinaan. Ang mga kakayahan sa mundong ito ay mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung papalaran si Kurt, baka matuklasan niya ang isang tagong talento ngayong araw. Ang mga kakayahan ay binibigyan ng ranggo mula G-rank hanggang S-rank. At ang agwat ng antas sa pagitan ng mga ranggo ay napakalaki. Ang isang taong may G-rank sa kasanayan sa espada ay halos hindi makagalaw ng espada, samantalang ang isang taong may A-rank sa parehong kasanayan ay madaling makakahati ng bato sa gitna. Sabik si Kurt na malaman kung may taglay siyang talento, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang kakayahang may kaugnayan sa labanan ay may G-rank, kaya wala siyang pag-asang mapasama sa anumang panlaban na tungkulin.
Agad na nawalan ng pag-asa si Kurt, ngunit sinabi sa kanya ni Kyoshil na may posibilidad pa rin na mayroon siyang magandang kakayahan sa isang uri ng hanap buhay gaya ng alchemy o panday. Gayunpaman, ang teknisyanong nangangasiwa sa pagsusuri ng mga ganitong kakayahan ay kasalukuyang nasa bakasyon, kaya kailangang bumalik si Kurt sa susunod na linggo para masuri. Sinabi ni Kurt na hindi na siya aabot ng ganoon katagal dahil isang pirasong tinapay na lang ang natitira sa kanya bago siya mawalan ng kahit isang sentimos, kaya talagang kailangan na niyang makahanap ng trabaho ngayon. Naintindihan ni Kyoshil ang kalagayan ni Kurt, kaya hiniling niya rito na subukang buhatin ng isa sa mga sako ng buhangin doon. Sinubukan nito ni Kurt, at habang inilalapat niya ang mga kamay sa sako, may kakaiba siyang naramdaman, parang may bahagyang sumipsip ng kanyang mana mula sa buhangin. Gayunpaman, nabuhat niya ang sako, at dahil sapat ang kanyang lakas upang gawin yon, sa palagay ni Kyoshil, kaya ni Kurt ang trabahong may kinalaman sa konstruksyon. Sinabi sa kanya ng babae na ang Margraviate ng Taekon ay kasalukuyang kumukuha ng mga manggagawa upang tumulong sa pagkukumpuni ng mga pader ng lungsod, kaya malamang ay makakakuha si Kurt ng trabaho doon kung magsusulat siya ng liham ng rekomendasyon para sa kanya. Lubos ang pasasalamat ni Kurt sa kanyang tulong, kaya agad siyang umalis upang makipagkita sa Margrave. Nakita ng Margrave ang liham na nagsasabing nais ni Kurt na magtrabaho doon, ngunit sa totoo lang, hindi siya mukhang may kakayahan para sa trabahong pangkonstruksyon. Pero dahil kailangan niya ng bawat kamay na makukuha niya, nagdesisyon siyang bigyan si Kurt ng pagkakataon. Inutusan niya si Kurt na gumawa ng halo ng semento at gamitin ito upang ayusin ang pader, at ang kanyang sahod ay batay sa dami ng trabahong magagawa niya. Babalik ang Margrave upang tingnan ang progreso ni Kurt mamaya, at sinabi niyang mas makabubuti kung magsimula na siya agad, dahil kung hindi siya nakagamit ng kahit kalahating bar aisles ng semento pagbalik niya, magiging mababa ang kanyang sahod. Gusto sanang magtanong ni Kurt, dahil hindi nabanggit ng Margrave na kailangang lagyan ng mana ang semento upang ito'y tumibay, ngunit pinili niyang manahimik dahil marahil ay karaniwang kaalaman na iyon. Gayunpaman, nagulat siya na ang kota ay kalahating bar aisles lamang ng semento, parang masyadong madali yon, kaya nagpa siya si Kurt na gumamit ng mas maraming semento hanggat maaari bago bumalik ang Margrave. Pagbalik ng Margrave, nagulat siya nang makita na natapos na ni Kurt ang isang buong bahagi ng pader. Humingi ng paumanhin si Kurt dahil sana ay nakagawa pa siya ng mas marami, ngunit naubusan siya ng semento sa kalagitnaan. Hindi pa rin makapaniwala ang Margrave na si Kurt ay nakumpuni ang mahigit 1/4 ng napakalaking kanlurang pader, kaya tinanong niya kung paano niya nagawang ayusin pati ang tuktok ng pader, at ipinaliwanag ni Kurt na hinagis lang niya pataas ang semento at ginamit ang kanyang patpat upang pakinisin ito. Karaniwan, tatawagin ng Margrave si Kurt na sinungaling dahil parang imposibleng magawa yon, ngunit malinaw na nagawa naman ni Kurt, kaya wala siyang dahilan upang hindi paniwalaan ito. Tinanong niya si Kurt kung gaano katagal siyang balak magtrabaho doon, at sinabi ni Kurt na 1 linggo lang niya kailangan ng trabaho, bagay na ikinatuwa ng Margrave. Sinabi ng Margrave na sapat na ang kanyang nagawa para sa araw na yun kaya maaari na siyang umuwi. Wala siyang sapat na pera sa kasalukuyan upang bayaran si Kurt para sa lahat ng kanyang ginawa, kaya inabot niya ang isang maliit na supot ng pera at nangakong ipapadala ang natitira sa pamamagitan ng ahensyang pinagmulan ni Kurt. Namangha si Kurt dahil kahit maliit lang ang supot na yon, mas marami na yung laman kaysa sa kinikita niya noon sa pagiging kasapi ng Hero Party. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsumikap si Kurt sa pagkukumpuni ng pader, ngunit bigla na lang sinabi ng Margrave na siya ay tinatanggal na sa trabaho. Tinanong ni Kurt kung bakit, at ipinaliwanag ng Margrave na ang pagkukumpuni ng pader ay dapat sanay para bigyang trabaho ang mga naghihirap, ngunit masyadong epektibo si Kurt sa trabaho, kaya kung ipagpapatuloy pa niya ito, mawawala na ng trabaho ang iba. Hindi naman galit ang Margrave kay Kurt o kung ano paman, ngunit base sa kanyang nakita, ang kakayahan ni Kurt ay hindi bababa sa dobling S rank, kung hindi man tripling S rank, kaya mas makabubuti kung magtrabaho siya sa kabisera ng kaharian o sa isang mas angkop na lugar. Binigyan siya ng Margrave ng 1 kabuuang bayad bilang kabayaran sa biglaang pagtanggal sa kanya, at umalis na ito, ngunit maling naintindihan ni Kurt ang sitwasyon at inakalang gusto lang siyang tanggalin dahil isa siyang walang silbing manggagawa. Bumalik si Kurt sa pansamantalang ahensya at nakipagkita kay Kyoshil upang sabihin na siya ay natanggal sa trabaho,
at ilang araw pa rin ang kailangang hintayin bago maipatingin ang kanyang mga kakayahang pangkalakalan. Bigla, may narinig akong kaguluhan sa harap ng desk, at mukhang may isang dalagang gustong magpa-post ng anunsyo para sa pagre-recruit, ngunit sinabi ng receptionist sa kanya na walang sinumang papayag magtrabaho sa ilalim ng ganoong kalunos-lunos na mga kondisyon. Kahit ganoon, patuloy pa rin ang babae sa pagpupumilit na dapat subukan ng receptionist na makahanap ng tao, at nagsimula na siyang maging sanhi ng abala, kaya nilapitan sila ni Kilschel upang alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ng katrabaho ni Kilschel na ang babaeng yun ay gustong kumuha ng isang Monero upang hukayin ang isang bundok na hindi pa na-e-explore, ngunit tumatanggi siyang magbigay ng paunang bayad at nais lang magbayad kung magiging matagumpay ang paghuhukay. Sang-ayon si Kilschel na wala sa matinong pag-iisip ang tatanggap sa ganong klaseng kontrata, kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang babae na kumuha ng mga mamumuhunan upang mapaunlad ang minahan. Ngunit sabi ng babae, hindi niya magagawa yun dahil kung hindi siya makapagbabayad ng buwis bago matapos ang isang linggo, kukumpiskahin ang kanyang minahan. Sa puntong yun, lumapit si Kurt at sinabi na sapat ang kanyang kabaliwan para tanggapin ang ganong klase ng trabaho. Sa totoo lang, sa kanilang baryo, tumutulong siya noon sa paghuhukay sa minahan, kaya may sapat naman siyang karanasan. Tinanong siya ni Kilschel kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, dahil sa kontratang inaalok ng babae, posible talaga na hindi siya mabayaran kahit piso. Bago pa man makasagot si Kurt, pinutol siya ng babae at sinabing ang plano niya talaga ay kumuha ng isang matipuno at pandak na duwende, hindi isang batang mukhang walang laban, kaya parang nahihiya siyang ipagawa ito kay Kurt. Gayunpaman, ang isang duwende ay mangangailangan ng paunang bayad na hindi bababa sa 10 pilak, at wala siyang ganoong halaga, kaya napilitan siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis sina Kurt at ang babae, nakaramdam ng awa si Kilschel dahil pinayagan niyang tanggapin ni Kurt ang trabahong yun, na sa tingin niya ay hindi sulit sa oras. Sa totoo lang, iniisip ng babae na mas mabuti pa sigurong magtrabaho si Kurt sa isang bahay aliwan, dahil magbabayad siya ng malaking halaga para lang makasama ito ng isang gabi. Habang nangangarap siya tungkol kay Kurt, tinapak siya ng kanyang katrabaho at sinabing may natanggap silang bank transfer. Mukhang ito na ang natitirang bayad na ipinangako ng Margrave bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ni Kurt sa pader. Inaasahan ni Kilschel na ito ay nasa humigit kumulang 50 pilak, pero ang dumating ay isang tseke para sa 200 ginto, at iyon ay napakalaking halaga. Sa sobrang pagkabigla niya na kumita talaga si Kurt ng ganoon kalaki, hindi sinasadyang natapakan at natapilok siya sa mga sako ng buhangin sa sahig. Lumapit ang kanyang katrabaho at sinabihan siyang mag-ingat, dahil ang mga iyon ay hindi karaniwang sako ng buhangin. Ang mga ito ay ginagamit upang sukatin ang dami ng mana na taglay ng isang tao, at dapat ay bumibigat ang mga ito kapag hinawakan ng isang may malakas na reserbang mana. Karaniwan, hindi ito nagre-react sa mga normal na tao, kaya madaling naiangat ni Kilschel ang isa, ngunit naalala niyang hirap na hirap si Kurt sa pagbuhat nito ilang araw na ang nakalipas, kaya nagsimula siyang magduda kung talagang isa lamang siyang normal na bata. Samantala, sina Kurt at Ulicia ay naglalakad sa gubat papunta sa kanyang kampo, ngunit pagdating nila roon, medyo nag-aalala si Kurt dahil isa lang ang tent. Sabi ni Ulicia, sapat naman daw ang laki ng tent para matulog silang dalawa, ngunit sabi ni Kurt, hindi siya makakatulog kung katabi niya ang isang cute na babae gaya niya. Pagkarinig sa sinabi ni Kurt na cute siya, medyo nainis si Ulicia dahil inakala niyang niloloko lang siya nito. Ngunit sinabi ni Kurt na totoo talaga ang sinasabi niya, maganda talaga si Ulicia. Napagtanto ni Ulicia na totoo ang kanyang sinabi, kaya tumigil na siya at iniabot kay Kurt ang isang patatas para sa hapunan. Karaniwang nilagang patatas lang yon, pero dahil matagal na rin mula nang may nagluto para kay Kurt, labis ang kanyang pasasalamat. Pati ang simpleng pagsalo ni Ulicia sa pagkain ay pinasasalamatan din niya, dahil sina Golnova at ang iba pang kasamahan niya sa Hero Party ay palaging ayaw siyang kainin sa parehong silid. Kinagabihan, natulog na sina Kurt at Ulicia, ngunit hirap makatulog si Kurt dahil natulog si Ulicia na naka-underwear lang. Hindi siya makakatulog ng may matigas na kahoy, kaya nagdesisyon siyang lumabas ng tent at doon matulog sa labas. Paglabas ni Kurt ng tent, iminulat ni Ulicia ang kanyang mga mata dahil nagkukunwari lang pala siyang natutulog.
Sinasadya niyang matulog ng naka-underwear upang subukin si Kurt kung siya ba'y uri ng lalaking mananamantala habang siya'y natutulog, ngayon ay alam na niyang mabuting tao ito. Kinabukasan, nagising si Ulicia at lumabas ng tent. Nakita niya si Kurt na natutulog sa tabi ng isang puno, at nakaramdam siya ng kaunting awa dahil pinatulog niya ito sa labas. Pero napansin niyang ayos na ang kanyang jacket. Nagising din agad si Kurt, kaya tinanong siya ni Ulicia kung siya ba ang nag-ayos ng kanyang jacket, at kinumpirma ito ni Kurt. Namangha siya sa galing ni Kurt sa pananahi, at nagsisimula na siyang magduda kung magiging mahusay ba talaga ito sa pagmimina. Pero huli na para humanap pa ng ibang tao, kaya mas mabuti pang magsimula na sila sa trabaho. Tinanong ni Kurt si Ulicia kung napili na ba niya ang lokasyon kung saan sila magsisimulang magmina, pero ang plano lang niya ay hukayin ang mga random na lugar at umasa na makahanap ng mahahalagang mineral. Sinabi sa kanya ni Kurt na hindi siya kailanman makakahanap ng anuman sa ganung paraan, at sa kabutihang palad, may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala ni Kurt si Ulicia sa isang bahagi ng bundok, at matapos magmasid sandali, natagpuan niya ang isang batong puno ng mga hiyas. Nagulat si Ulicia na natagpuan niya ito ng ganoon kadali, at sa loob lamang ng ilang minuto, nahanap na ni Kurt ang lahat ng hiyas sa bahaging iyon ng bundok. Halos hindi makapaniwala si Ulicia, dahil kung maibibenta niya ang lahat ng mga batong iyon, mababayaran na niya ang kanyang utang. Pero sinabi sa kanya ni Kurt na hindi niya dapat ibenta ang mga iyon. Napagtanto ni Ulicia na tama si Kurt, dahil siya naman ang nakakita ng lahat ng iyon, kaya siya ang may karapatang tumanggap ng bayad, pero hindi iyon ang ibig sabihin ni Kurt. Ang gusto lang niyang sabihin ay mas magiging mahalaga ang mga batong iyon kung gagawin muna niyang mga mahiwagang kristal. At tama si Kurt sa puntong iyon, ngunit sabi ni Ulicia, mayroong 10 salamangkero lamang sa buong kaharian na may sapat na galing upang gawing magic crystals ang mga batong hiyas. Pero habang sinasabi niya yun, tapos na si Kurt sa paggawa ng isang mahiwagang kristal mula sa isang hiyas. Hindi makapagsalita si Ulicia sa sobrang pagkabigla, dahil hindi lang basta gumawa si Kurt ng magic crystal, kundi ginawa niya ito agad-agad, samantalang ang mga bihasang salamangkero ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 oras para makagawa ng isang magic crystal. Matapos gawing kristal ni Kurt ang lahat ng mga hiyas, pumayag siyang si Ulicia ang magbenta ng mga ito. Kaya umalis na siya habang naiwan si Kurt sa bundok, dahil may ilang bagay pa siyang kailangang tapusin. Pumunta si Ulicia sa ahensya ng adwana ng lungsod at sinabi sa kanila na nais niyang magbenta ng mga mahiwagang kristal sa kabisera ng kaharian. Ngunit ang mga mahiwagang kristal ay labis na mahalaga, kaya tinanong siya ng ahente kung saan niya nakuha ang mga ito. Hindi siya kailanman paniniwalaan kung sasabihin niyang isang random na lalaki lang ang lumikha ng mga yon, kaya ipinakita niya ang kanyang sagisag ng maharlikang pamilya upang mapatigil ang pagtatanong ng ahente. Isang klase itong pambabala, dahil matagal na siyang hindi nagtatrabaho para sa maharlikang pamilya at nakalimutan lang nilang bawiin ang kanyang sagisag, pero gumana naman ito, kaya pinayagan siyang gamitin ang bilog na teleportasyon upang makapunta sa kabisera. Pagdating niya roon, nagtungo siya sa tindahan ng isang matandang kaibigan at sinabi kay Mimiko na may dala siyang mga mahiwagang hiyas na nais niyang ibenta. Tiningnan ni Mimiko ang mga ito at sa unang tingin, parang hindi ganoon kahalaga. Ngunit nang suriin niya ng mas malapitan, nadiskubre niyang may 10 ulit na mas maraming mana ang laman ng bawat isa kumpara sa karaniwan, kaya bawat kristal ay nagkakahalaga ng 10 gintong barya. Napanganga si Alicia dahil 50 sa mga ito ang ibinigay sa kanya ni Kurt, kaya basta na lang iniabot sa kanya ni Mimiko ang isang bag na may 500 gintong barya. Pero bago umalis si Alicia, may 2 hiling si Mimiko. Una, gusto ni Mimiko na mangakong si Alicia ay sa tindahan lang na ito magbebenta ng mga ganitong klase ng kristal, dahil magiging sakuna akong hayagang ikakalat ang mga ito ng walang regulasyon. At pangalawa, nais niyang malaman kung sino ang gumawa ng mga kristal na iyon. Sumang-ayon si Alicia sa unang kondisyon, ngunit sinabi niyang hindi niya maaaring ibunyag ang pangalan ng lumikha ng mga kristal dahil kailangan muna niyang humingi ng pahintulot mula rito. Isa si Mimiko sa mga salamangkero ng korte ng maharlikang pamilya, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang posisyon upang pilitin si Alicia na isiwalat ang impormasyon tungkol sa mahiwagang salamangkero, ngunit hindi na nagtatrabaho si Alicia para sa maharlikang pamilya, kaya wala siyang obligasyong sumunod. Napagtanto ni Mimiko na hindi niya mapipilit si Alicia na ibigay ang impormasyon ni Kurt,
Kaya ang hiling na lang niya ay siguraduhing hindi ito maglalakbay papunta sa ibang kaharian. Ipinapaabot din ni Mimiko kay Alicia na kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa maharlikang pamilya, handa siyang bigyan ito ng pamagat bilang konde at buong access sa pananaliksik ang laboratorio ng kaharian, pati na rin ang lahat ng benepisyo nito. Pagkatapos noon, umalis na si Alicia mula sa tindahan ni Mimiko, at kinabukasan, bumalik siya sa bundok upang muling makipagkita kay Kurt, ngunit nagulat siya nang makita na nakapagtayo na si Kurt ng isang buong bahay sa maikling panahon ng kanyang pagkawala. Ito na ang katapusan ng episode 1. Mag-subscribe upang hindi mo mapalampas ang susunod na bahagi. Isinantabi muna ang usapan, ipinaliwanag ni Alicia na may isa siyang kaibigan na gustong kumuha kay Kurt bilang isang maharlikang mago. Kapag tinanggap niya ang posisyong ito, ituturing siyang kabilang sa mga maharlika, kaya't garantisado siyang magkakaroon ng magandang sweldo at mga benepisyo, anuman ang mangyari. Hindi makapaniwala si Kurt na talaga siyang ino-offran ng ganitong kahangahangang trabaho, ngunit tiniyak ni Alicia na totoo ang alok. Tinanong niya si Kurt kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sinabi ni Kurt na tatanggihan niya ito. Hindi makapaniwala si Alicia na tatanggihan yun ni Kurt, dahil sino ba naman ang hindi sasamantalahin ng pagkakataong maging isang maharlikang mago? At ganoon din ang nararamdaman ko, dahil napakababaw ng dahilan ni Kurt para tanggihan ito. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat sa isang posisyong nakakataas sa ibang tao, at umaasa pa rin siyang makabalik bilang taga-ayos ng gamit ng Flaming Dragon, kahit pa kailangan pa niyang magmakaawa para lang muling matanggap. Sa kabilang banda, habang pinag-uusapan ang Flaming Dragon, sila ay kasalukuyang binubugbog ng isang halimaw na punong kahoy. Hindi magamit ni Golnova ang kanyang apoy na mahika sa hindi malamang dahilan, kaya't hiniling niya kay Marlefes na pagalingin siya. Matagal na itong sinusubukan ni Marlefes, pero hindi gumagana ng maayos ang kanyang healing magic gaya ng dati. Sinabi naman ni Golnova sa bagong kasapi na gumamit ng apoy na mahika upang pabagsakin ang punong halimaw, ngunit hindi marunong gumamit ng fire magic ang bagong lalaki, at trabaho talaga iyon ni Golnova. Wala na ang tamang samahan ng grupo mula nang mawala si Kurt, at si Banda na lamang ang nakakaramdam na nagkakawatak-watak na ang kanilang team. Balik kay Kurt, ang kasalukuyan niyang trabaho ay ang tulungan si Alicia sa pagmimina ng mga hiyas, at sinabi niyang may nakita siyang magandang ugat ng hiyas kahapon kaya makakahanap pa siya ng mas marami para sa kanya. Lubos ang pasasalamat ni Alicia sa kasigasigan ni Kurt, ngunit nag-aalala rin siya na baka pagod pa ito mula sa dami ng ginawa niya kahapon. Ngunit sinabi ni Kurt na huwag siyang mag-alala dahil nakatulog siya ng 6 na oras kagabi. Nagulat si Alicia sa narinig at nagsimulang magkwenta sa isip kung paano nagawa ni Kurt na makapagtayo ng buong bahay at nakatulog pa ng 6 na oras. Ngunit inakala ni Kurt na galit si Alicia dahil masyado siyang natulog, kaya humingi siya ng paumanhin at nangakong babawi sa pagiging tamad niya. Kailangan talagang ipaliwanag ni Alicia kay Kurt kung gaano siya kalakas balang araw, ngunit wala siyang ideya kung paano ito sisimulan, kaya't nagpa siya na lang silang magpatuloy sa pagmimina. Dinala ni Kurt si Alicia sa lugar na kanyang natuklasan, at kahit mukhang pangkaraniwang bahagi lang ito ng kagubatan, sinabi niyang tiyak makakakita si Alicia ng mga magagandang hiyas dito. Bagaman, nagbabala siya na huwag maghukay lampas sa 500 metro, na para bang posible itong mangyari nang hindi mo sinasadya. Pagkatapos ay nagsimulang lumakad palayo si Kurt, kaya tinanong siya ni Alicia kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Kurt na papunta siya sa ibang lugar ng pagmimina at magtatagpo na lang silang muli mamaya. Ginugol ni Alicia ang buong araw sa paghuhukay, at pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang napakalaking topaz na hiyas. Ipinasa niya ang lahat ng gintong barya mula sa mga mahiwagang hiyas sa account ni Kurt dahil siya naman ang nakakita ng mga iyon, pero dahil siya mismo ang nakahanap ng topaz na ito, magagamit niya ang kita para bayaran ang kanyang buwis. Maari niya rin sanang kumbinsihin si Kurt na gawin itong isang mahiwagang hiyas upang mas kumita pa siya, ngunit napagdesisyonan niyang huwag na lang gawin yun, ayaw niyang abusuhin ang kabutihang loob ni Kurt. Tungkol naman kay Kurt, naisip ni Alicia na tingnan kung kumusta na ito. Base sa mga nakita niyang ginagawa nito, alam na niyang palalampasin ni Kurt ang limitasyon, ngunit hindi niya inaasahang nakabuo na ito ng buong sistema ng lagusan sa loob lang ng 8 oras. Sa huli, lumabas si Kurt at sinabi kay Alicia na sa kasamaang palad, kakaunti lang ang nahanap niyang mga hiyas na hinahanap niya.
Ang natagpuan niya sa halip ay puro mga batong walang halaga, kaya't balak niya itong itapon kapag tapos na siya sa lugar. Tiningnan ni Malisha ang car itong puno ng mga bato, at sa tingin niya, masyadong magaganda ang mga batong iyon para tawaging walang silbi. Kaya tinanong niya si Kurt kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Kurt na ang mga iyon ay mithril ores. Pero sa kanilang nayon, sobrang karaniwan ng mithril sa mga minahan kaya karaniwan na lang nila itong itinatapon kapag nakakakita sila nito. Walang masabi si Malisha sa narinig niya. Bukod sa pagnanais na malaman kung anong klaseng nayon ang pinanggalingan ni Kurt, tinanong niya ito kung anong hiyas ba ang hinahanap niya kung ang mithril ay basura lang para sa kanya. Kinuha ni Kurt ang isang maliit na bato at sinabi niyang matagal na niyang hinahanap ang orichalcum, ngunit sapat lang ang nahanap niya para punuin ang isang maliit na kahon. Ang orichalcum ay kilala bilang metal ng mga Diyos, kaya kahit 1 gramo lang nito ay milyon ang halaga, at basta na lang nakahanap si Kurt ng isang buong kahon nito. Hindi inakala ni Malisha na maaaring makahanap ng orichalcum sa ganitong mga lugar, ngunit sinabi ni Kurt na pwedeng mamina ito kahit saan, kailangan mo lang maghukay ng 8 kilometro sa ilalim ng lupa upang maabot ito. Napagpasyahan ni Malisha na sapat na ang pagmimina para sa araw na yon, at dahil ang topaz na nakuha niya ay sapat na para sa kanyang buwis, tapos na rin ang kontrata niya kay Kurt. Ibig sabihin, kailangan nang maghanap ni Kurt ng panibagong trabaho, dahil wala pa ring nagsasabi sa kanya tungkol sa bundok ng ginto sa kanyang bank account. Habang papunta siya sa ahensya, nasalubong ni Kurt si Bandana. Masaya siyang makita ito, ngunit tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Sinabi ni Bandana na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon, ngunit may mas malalim pa raw na kwento sa likod ng kanyang pag-alis. Matapos ang kanilang kapalpakan sa misyon, pumunta si Gold Nova sa isang restorang may 5 bituin para makakain ng masarap na pagkain, ngunit kung ikukumpara sa luto ni Kurt, parang basura ang lasa ng lahat ng pagkain doon. Galit na galit si Gold Nova, kaya sinira niya ang loob ng kainan at lumabas ng hindi nagbabayad. Habang naglalakad siya sa isang makitid na eskinita, nasalubong niya si Bandana. Sinabi nito sa kanya na lamabis siya sa ginawa niyang pagkasira sa restoran. Gayunpaman, ang tanging iniintindi ni Gold Nova ay ang makakain ng masarap. Kaya inutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at pilitin itong bumalik, kahit pa kailangan niyang baliin ang mga buto nito. Malinaw na nawawala na sa katinoan si Gold Nova, kaya hindi na lang siya pinagtalunan ni Bandana. Sa halip, bigla niyang inagaw ang teleportation crystal ni Gold Nova at mabilis na tumakbo palayo sa eskinita. Habang umaalis siya, nakita niyang papalapit ang mga tanod ng lungsod sa kinaroroonan ni Gold Nova. At ngayong wala na ang kanyang teleportation crystal, tiyak na maaaresto siya dahil sa kaguluhang ginawa niya sa restoran. Bukod pa rito, ipinatawag si Marlefest ng simbahan, kaya opisyal nang nagkawatak-watak ang party ng Flaming Dragon. Bagamat, hindi na lang ibinahagi ni Bandana ang karamihan sa mga detalye ng pagkasira ng katinoan ni Gold Nova. Nalungkot si Kurt nang marinig na nagdisband na ang Flaming Dragon, dahil ibig sabihin, hindi na siya muling makakabalik. Ngunit hindi maintindihan ni Bandana kung bakit gusto pa niyang bumalik sa grupo. Ipinaliwanag ni Kurt na marami siyang utang na loob kay Gold Nova, at hindi pa rin niya namamalayan kung gaano kasama ang ugali ng taong yon, kaya talagang malungkot siya na hindi na sila muling magkakatrabaho. Si Bandana naman, simula't simula pa, ay walang pakialam kay Gold Nova dahil ginamit lang niya ito bilang alibay para mabantayan si Kurt. Gayunpaman, dahil papunta na rin si Kurt sa ahensya, inakala ni Bandana na naghahanap siya ng trabaho, at kung ganoon nga, may alam siyang perpektong trabaho para dito. May isang kaibigan siya na naghahanap ng tutulong sa kanyang pagawaan nitong mga nakaraang araw, at maganda naman ang trabahong yun dahil ang kaibigan niyang yun ay isang Atelier Master. Iilan lang ang Atelier Master sa buong mundo, at lahat sila ay lubhang mahalaga, ang impluwensya nila ay halos kapantay na ng isang Viscount. Tinanong ni Bandana si Kurt kung gusto niyang tanggapin ang trabaho, at sinabi nitong gustong-gusto niya, kaya inabot niya ang mapa at pinapunta na siya sa tamang direksyon. Sa kalaunan, nakarating si Kurt sa pagawaan ng Atelier Master, pero medyo nalito siya dahil mukha lang itong karaniwang bahay dam. Kumatok si Kurt sa pintuan, at isang maliit na batang elf ang sumagot. Sa simula, medyo nabigla si Kurt dahil hindi niya inasahan na ang Atelier Master ay isang batang babae, ngunit ipinaliwanag ni Michelle na siya ay assistant lamang ng Master.
Sa ganoong kaso, sinabi ni Kurt na naroon siya para sa trabaho, at natuwa si Michelle nang marinig ito dahil kailangan niya ng lahat ng tulong na maaari niyang makuha. Inakay ni Michelle si Kurt papunta sa kusina, at pagkapasok pa lang niya roon ay naamoy na niya ang tila bangungot mula sa ilalim ng dagat, amoy na para bang galing sa lungga ni Davy Jones. Humingi ng paumanhin si Michelle sa kalat ng lugar, pero sunod-sunod daw ang pinapagawa sa kanya ng master kaya hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong maglinis ng maayos. Sa sandaling yun, tinawag ng master si Michelle, kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo at hiniling kay Kurt na tulungan siyang maglinis ng kusina. Medyo nadismaya si Kurt dahil akala niya ay agad siyang makakatrabaho ng atelier master, pero simple lang naman ang mga gawaing bahay para sa kanya, kaya agad siyang nagtrabaho. Pagkalipas ng 30 minuto, malinis na ang buong kusina dahil kay Kurt. Ngunit hindi naman sinabi ni Michelle kung ano ang susunod niyang gagawin, kaya nagsimula siyang gumala sa mga pasilyo para hanapin ito. May nakita siyang pintuan sa isa sa mga koridor, kaya kumatok siya, at may babaeng nagsabi mula sa loob na pumasok siya. Pagpasok ni Kurt, nakita niya ang dalaga na halos hubad habang nakahiga sa kama. Namula si Kurt at humingi agad ng paumanhin sa panghihimasok. Ngunit hindi naman ito nabahala sa pagkakita ni Kurt sa kanya sa ganoong kalagayan. Ipinaliwanag ni Kurt na hinahanap niya si Michelle, at sinabi ng babae na nasa basement ito. Handa na sanang umalis si Kurt upang hanapin si Michelle, pero napansin niya ang isang maitim na marka sa tiyan ng babae. Nakilala niya ito bilang isang sumpa, kaya tinanong niya kung maaari ba niyang tingnang mabuti ito. Pumayag ang dalaga, kaya lumapit si Kurt at sinimulang siyasatin ang bahaging may sumpa. Karaniwang winuwasak ng ganitong mga kwento ang mga lamang loob sa paligid ng apektadong bahagi, kaya tiyak na mahirap para sa babae ang kumain. Pero sa kabutihang palad, buo pa rin ang tiyan nito, kaya inalok ni Kurt na ipagluto siya ng pagkain. Samantala, nakipagkita si Ulysses kay Mimiko upang talakayin ang tungkol sa mithril at orichalcum na natagpuan ni Kurt. Hindi pa man niya ito ginawang mga mahiwagang kristal, pero higit 50,000 gintong barya na agad ang halaga nito, kaya nagsisimula ng mabahala si Ulysses. Tinanong niya si Mimiko kung ano ang tingin niya sa maaaring mangyari kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa kakayahan ni Kurt. At sa pinakamagandang senaryo, si Kurt ay makikidnap at pipilitin sa pagkaalipin. Sa pinakamasamang kaso, siya ay papatayin dahil sobrang panganib niya para sa iba. Tinanong ni Mimiko si Ulysses kung ano ang balak niyang gawin kay Kurt, at sa ngayon, iniisip ni Ulysses na itaguyod siya bilang isang atelier master. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan upang walang sino man ang makapanlamang sa kanya. At pagkatapos, plano niyang maging personal na tagapagbantay ni Kurt, ngunit magiging mahirap kumbinsihin si Kurt sa lahat ng iyon. Masyado siyang manhid para mapagtanto kung gaano talaga siya kahusay. At ang mas malala pa, palagi niyang minamaliit ang sarili niya. Kaya kailangan ng may gawin si Ulysses bago pa malagay si Kurt sa kapahamakan. Samantala, katatapos lang lutuin ni Kurt ang lugaw para sa dalagang nakilala niya kanina nang biglang lumabas sina Michelle at ang atelier master na si Ophelia mula sa basement. Pareho silang nagulat nang makita na hindi na parang panganib sa kalusugan ang kusina, at mas lalo silang humanga nang malaman nilang si Kurt ang naglinis nito sa napakaikling panahon. Napansin ni Ophelia na si Kurt ay nagluluto ng lugaw, kaya ipinaliwanag ni Kurt na sinabi ng dalagang nakilala niya sa isa sa mga silid na siya'y gutom. Medyo nag-aalala si Ophelia na nakita ni Kurt ang babaeng yon, kaya pinasumpa niya itong huwag ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa kanya. Nangako si Kurt, kaya sinabi ni Ophelia na pwede na siyang umuwi sa araw na yun at iniabot sa kanya ang 3 pilak na barya. Nagulat si Kurt na binabayaran siya ng ganoon kalaki para lang sa paglilinis ng kusina, ngunit sinabi ni Ophelia na karapat-dapat siya doon dahil sa sipag niya, at hiniling nitong bumalik siya kinabukasan. Makalipas ang kaunting sandali, nagtungo si Ophelia sa silid ng dalaga dala ang lugaw na niluto ni Kurt, at pinaalalahanan niya itong hindi siya dapat nagpapakita sa ibang tao. Gayunpaman, hindi naman mukhang panganib si Kurt, kaya't hindi na iniisip ni Ophelia na kailangang mag-alala pa siya tungkol sa sikreto nila. Hindi pa rin kumakain si Lace, kaya hiniling ni Ophelia na maghintay ito sandali habang sinusuri niya ang lugaw kung may lason. Ngunit sabi ni Lace, wala na raw kailangang ganoon. Saglit lang siyang nakipag-usap kay Kurt, pero sinasabi ng kutob niya na isa itong mabuting tao.
At higit pa riyan, wala na rin namang saysay kung lalasunin pa siya, dahil malayo na ang narating ng sumpa sa kanyang katawan. Sanay na si Liz na mabuhay na may pagdududa sa lahat ng nasa paligid niya, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang lubusang magtiwala sa isang tao. Nauunawaan naman ni Ophelia, kaya pinayagan niyang kainin ni Liz ang lugaw. Ngunit pagkatapos ng unang subo, bigla siyang pinagpawisan ng matindi at bumagsak sa sahig. Inisip ni Ophelia na talagang nilaso ni Kurt ang pagkain, kaya't handa na siyang maglunsad ng paghahanap upang patayin ito, pero biglang tumayo muli si Liz at sinabing ayos lang siya. Sa katunayan, mas magaan pa raw ang pakiramdam niya ngayon kaysa dati, dahil ang sumpa ay tuluyan ng nabasag. Hindi alam ni Ophelia kung paano niya ipoproseso ang nangyari, dahil ang isang sumpa na ganoon kalakas ay hindi madaling basagin, ngunit walang dadang nabasag ito sa pamamagitan ng lugaw na niluto ni Kurt. Sa parehong sandaling yun, ang lihim na organisasyon na naglagay ng sumpa kay Liz ay nagsasagawa ng pulong matapos nilang matuklasang nabasag na ang sumpa. Plano sana nilang patayin si Liz mula sa ligtas na distansya gamit ang sumpa, ngunit ngayon, mapipilitan silang gumamit ng mas marahas na hakbang. Pagsapit ng gabi, nagtungo sina Ophelia at Liz sa tindahan ni Mimiko dahil mayroon silang mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Inalis ni Liz ang kanyang hood, at sa sandaling makita ni Mimiko at Yulisha ang kanyang mukha, agad nila siyang nakilala bilang ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na isang makapangyarihang sumpa ang inilagay kay Liz bilang tangka sa kanyang buhay. Hindi pa nila tiyak kung sino ang nasa likod nito, ngunit si Liz lamang ang nag-iisang anak ng hari at ni Prinsesa Fran mula sa kaharian ng Gurumako, kaya't ang kanyang pag-iral ay isang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Maliwanag na si Selma ay nagsisikap na simulan ng isang digmaan. Masaya si Mimiko na ligtas si Liz, ngunit nagulat siya na nagawa nitong basagin ang ganoong kalakas na sumpa ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Liz na hindi siya ang gumawa nito mag-isa. Ang sumpa ay nabasag ng isang lalaking nagngangalang Kurt, at sa mismong sandaling marinig ni Mimiko at Yulisha ang pangalan ni Kurt, halos mabaliw sila sa gulat. Ito ang pagtatapos ng ika-2 yugto. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi.